Kabanata 211, Mr. Wolf, marami kaming talento sa aming R&D department. Kinailangan sila ng kalahating taon bago makakuha ng anumang kapansin-pansing resulta. Sino ka sa tingin mo? Sinasabing makakagawa ka ng 10 produktong kosmetiko sa loob lamang ng 1 linggo. Nanaginip ka lang. Panunuyan ni George. Kung ang isang tao na wala man lang sa larangan ay nakapag-develop ng mga bagong cosmetics sa loob lamang ng 1 linggo, ano kaya ang layunin ng Research and Development Department? Richard, alam kong kumikilos ka nang nasa isip mo ang mga interes ng kumpanya, ngunit hindi ito bagay sa iyong mga kakayahan. Ano ang sinusubukan mong maging sanhi ng isang eksena? Malungkot na tinitigan ni Iris si Richard. Naalala niyang mabuti kung paano sinabi ni Richard sa kanyang sarili na hindi siya ganoon ka-confident dito noong nakaraang gabi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ginagarantiyahan ni Richard na makakagawa siya ng 10 bagong produkto sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi siya makapaniwala kay Richard. Miss Young, hindi ko naman sinusubukang gumawa ng eksena. Nagsasabi ako ng totoo. May tiwala ako na kaya ko. Seryosong sabi ni Richard. Mukhang hindi siya ganoon ka-confident sa harap ni Iris noong nakaraang gabi dahil lang sa gusto niyang maging mas mapagpakumbaba. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa sandaling iyon. Wala siyang paraan para umatras sa panggigipit sa kanya ni George. Mabilis na gumana ang isip ni Ashwin habang hinahampas niya ang mesa at tumayo, na may malamig na ngiti na sinabing, Mr. Wolf, dahil sobrang tiwala mo. Handa ka bang ibigay sa amin ang iyong garantiya? Tama, ang pagsasalita lang ay walang kabuluhan. Mr. Wolf, binigay na sa amin ni Mr. Proctor ang kanyang garantiya ngayon lang. Kung hindi mo man lang kaya, tumigil ka na sa kalokohan. Gatlang M. Ang mga executive ng kumpanya ay napalingon lahat kay Richard. Siyempre, hindi ako matatakot na gawin iyon. Kung hindi ko ito maisakatuparan, handa akong isuko ang aking posisyon. Walang takot na sabi ni Richard. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi. Kung hindi ka makakagawa ng 10 iba't ibang produkto sa 1 linggo, aalis ka kaagad sa kumpanya. Mawawala ka. Nang wala. May matalim na kislap sa mata ni Ashwin. Hindi niya akalain na may kakayahan si Richard na gawin ang isang bagay na napakahirap. Dahil si Richard ay naghahanap ng mamatay, pagkatapos ay pagbibigyan niya sila. Sa hiling ni Richard, walang problema. Gayunpaman, paano kung nagawa kong gawin ito? Mahinahong sabi ni Richard. Napatawa si George nang marinig iyon, na nagsasabing, kung kaya mo, handa akong isuko ang posisyon ko bilang pinuno ng R&D. Ayoko ng posisyon na iyon. Tumawa si Richard. Kahit isa lang siyang secretary. Sa loob ng kumpanya na hindi ganoon kataas sa poste ng totem, binigyan siya ni Iris ng malaking kapangyarihan. Siya ay hindi mas mababasa. Isang pinuno ng departamento. Higit pa rito, araw-araw siyang nagtatrabaho sa tabi ng isang dilag tulad ni Ariel. Ang pagtatrabaho pa lang kay Ariel ay nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan, nagagawa niyang i-enjoy ang sarili kahit kailan niya gusto. Bakit niya gusto ang posisyon ni George? Tatanggihan niya sana ito kahit na libre. Kung gayon ano ang gusto mo? Bumaba ang ekspresyon ni Ashwin. Simple lang yan. Kung magagawa ko, gusto kong team time na humingi ng tawad sa akin sina Mr. Mercer at Mr. Proctor kung ano ang nagdududa sa akin ngayon. You. Nag-iba ang ekspresyon ni Ashwin. Siya ang pangalawa. Pinakamataas na bilang sa kumpanya at hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki. Kung humingi siya ng tawad sa isang sekretarya lamang na tulad ni Richard, malamang na siya ay. Gayunpaman, naisip niya ito. Hindi pa rin matatapos ni Richard ang gawain, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Kabanata 212. Sige, sang-ayon ako. Malapit ka nang umalis sa kumpanyang ito. Ngumisi si Ashwin habang nakatingin kay Richard ng masama. Mukha na siyang panalo sa kamay. Pangako yan. Maging saksi natin si Miss Young at lahat ng kasamahan natin dito. Ngumiti si Richard. Hindi niya alam ang kanyang lugar.
Natuwa ang mga executive sa sinabi ni Richard. Hindi nila akalain na may kakayahan si Richard para makakuha ng tagumpay, at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung saan nakuha ni Richard ang lakas ng loob at kumpiyansa. Sige, tapos na ang meeting. Malungkot na tinitigan ni Iris si Richard. Ang naisip niya ay katulad ng iba at hindi niya akalain na matatalo si Richard. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano tiwala si Richard, wala siyang sinabi tungkol dito sa huli. Sa mga sumunod na araw, pumasok si Richard sa pabrika, tinitingnan kung paano pataasin ang bisa ng kanilang mga produkto sa Santa Enli pati na rin ang pagbuo ng mga bagong produkto. Salamat sa lahat ng kanilang pagsusumikap, ang bagay ay nakakita ng isang matinding pagbuti. Pagdating sa pagproseso ng mga hilaw na materyales, sinunod ni Richard ang mga ideya ni Stanley. Matapos silang dalawa ay gumawa ng hindi mabilang na mga eksperimento. Sa wakas ay nagawa nilang pataasin ang kahusayan mula sa humigit kumulang 60% hanggang higit sa 80%. Ang hamog sa umaga na nakalap ni Richard ay napatunayang napakahalaga. Ang hamog sa umaga ay naglalaman ng espiritual na enerhiya, ito ay kumikilos tulad ng isang catalysta na nagpapabilis sa pagsasanib ng mga hilaw na materyales. Ang hamog sa umaga ay hindi kapani-paniwalang mahalaga para sa kanila na mapataas ang kanilang kahusayan ng labis. Maliban doon, nagkaroon din ng napakalinaw na mga resulta mula sa pagbuo ng mga produkto. Nagdagdag si Richard ng mga tradisyonal na herbal na gamot sa kanilang mga maskara sa mukha na may epekto ng detoxifying at pampalusog ang balat, nag-aalis ng acne. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng mga herbal na gamot sa cleansing foam upang makamit ang moisturizing at whitening effect. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga katulad na bagay sa iba pang mga pampaganda tulad ng mga lotion at cream, nakatulong ito na gumaan ang balat at mapabuti ang kalusugan. Hindi lamang iyon, ang pagdaragdag ng hamog sa umaga sa mga produktong iyon ay nagpabuti pa ng kahusayan. Karaniwan, sa mga kasanayang medikal ni Richard. At sa hamog sa umaga na naglalaman ng espiritual na enerhiya, ang mga produktong ginawa niya ay may napakataas na pamantayan. Ang mga resulta ay mas mahusay kaysa sa maraming malalaking internasyonal na tatak. Sa umaga, 1 linggo na ang lumipas mula noong unang tumaya sina Richard at Ashwin. Batay sa kanilang kasunduan, kapwa kinailangan nina Richard at George na ipakita ang mga produktong ipinangako nila. Nasa meeting room na naman ang lahat ng executive ng kumpanya. Si Ashwin ang unang dumating, umupo sa pwesto niya. Alam niya ang mga galaw ni Richard nitong mga nakaraang araw. Si Richard ay abala sa pagsasaliksik sa loob ng pabrika, ngunit si Richard ay hindi kapani-paniwalang lihim. Gayunpaman, malinaw sa lahat kung ano ang magiging resulta. Si Richard ay isang basura na nagtapos sa isang pangatlong rate na unibersidad. Wala siyang anumang kakayahan o espesyal na kaalaman sa lahat. Walang paraan na magtagumpay siya. Kakailanganin niya ang isang himala. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng meeting room. Nakangiting pumasok si George at nakataas ang kanyang ulo habang nasa likod niya ang 6 na miyembro ng R&D department. Nakasuot ng puting coat ang mga miyembrong iyon at nagtulak ng 2 maliliit na trolley. Sa mga trolley ay may iba't ibang mga kagamitan sa pagsukat, tumingin. Mr. Proctor, mukhang napakasaya mo ngayon. Sa palagay ko nagawa mong matagumpay na bumuo ng isang bagong produkto. Ngumiti ang mga executive bilang. Kabanata 213. Oo naman. Maswerte ako sa pagkakataong ito, at natupad ko na ang ipinangako ko kay Miss Yang noong nakaraang linggo. Bakas sa mukha ni George ang labis na kasiyahan. Talaga. Pagkatapos ay kailangan ka naming batiin. Napakahalaga ng mga high-end cosmetics sa paglago ng kumpanya. Kapag nalaman ito ni Miss Yang, ang iyong departamento ay gagantimpalaan ng malaki. Ilang executive ang nag-alay ng kanilang pagbati. Mr. Proctor, maganda ang ginawa mo. Tumango si Ashwin bilang kasiyahan. Siya ay nasa parehong bangka ni George sa sandaling iyon. Ang katotohanan na ang R&D department ay nagtagumpay ay isang magandang bagay para sa kanya.
Ibig sabihin, nakuha na nila ang kalahati ng taya. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng ilang high heels na naglalakad. Pumasok si Iris sa kwarto kasama si Gracie, ang sekretarya. Umupo siya sa pangunahing posisyon at tumangala, kakaibang sinabi, "Hoy, nasaan sina Richard at Ariel? Bakit hindi ko sila nakikita?" "Ewan ko, hindi rin namin sila nakikita, nataranta silang lahat." Si Richard kaya ay nagtatangkang tumakas dahil nag-aalala siya sa pagtatanong ng lahat dahil hindi siya nagtagumpay sa kanyang gawain. Habang tumatawa si Win. Posible yan. Sobra siyang nagyabang last time pero duwag na siya ngayon. Hindi ba't napakawalan siya niyan? Tama, alam kong hindi siya maaasahan. Napatunayang tama ako. Sinusubukang magyabang at magpakitang gilas nang walang kakayahang gawin ito. Sayang ang oras natin. Ang silid ng pagpupulong ay naging napakaingay, at ang lahat ay nadama na si Richard ay tiyak na tumakas. Sila ay napuno ng pangungutya at paghamak. "Sinong nagsabing tumakas ako?" Isang malamig na panunuya ang narinig nang pumasok si Richard kasama si Ariel na may bitbit na itim na bag. "Kailangan ko lang kunin ang mga ito sa pabrika, kaya na-late ako. Hindi mo ako kailangang bastyusan sa likod ko ng ganyan." Malungkot na sabi ni Richard bago sumunod kay Ariel sa kanilang upuan. "Buti hindi ka tumakbo. Labis akong nag-aalala na ikaw ay isang masakit na talunan at nagtatago sa responsibilidad." Tumawa si Ashwin. "Tulad pa rin ako ng dati. Nag-aalala ako na baka matatalo ka rin." Agad namang bumawi si Richard. "Sige, dahil nandito na ang lahat, simulan na ang meeting." Anunsyo ni Iris. Tumayo si George at nagulat, "Miss Young, patungkol sa mga pangako ko sa huling pagkakataon, nagawa na ito ng departamento ko. Ang tatlong mga pampaganda na ito at ang mga pinakabago ay nagawa naming gawin." Naglabas si George ng 3 bote at inilagay sa mesa, ipinakilala ang lahat, ang una ay ang anti-wrinkle cream. "Nagdagdag kami ng mga pennyworth sa loob, at ito ay may epekto ng pag-alis ng mga peklat at kulubot. Ang pangalawa ay itong skincare lotion. Dinagdagan namin ito ng milk veg, na nagpapaputi ng balat at nagdaragdag sa pagiging malambot nito. Ang pangatlo ay itong facial cleanser, dinagdagan namin ito ng Angular Solomon Seal. Nagagawa nitong magtanggal ng mga itim na spot at moisturize ang balat. Gaya ng ipinaliwanag ni George, ipinakita niya sa lahat ang mga produkto. Mabuti, napakahusay. Nagtataka lang ako kung ang 3 produktong ito ay makakaabot sa mga pamantayan upang maging isang high-end na produkto. Isang ngiti ang pinakawalan ni Iris. Mayroong hindi kapani-paniwalang mahigpit na mga batas pagdating sa mga pampaganda. Kung matugunan lamang ng 3 produktong iyon ang mga pamantayan para sa mga high-end na produkto ay magkakaroon ng karapatang pumasok ang elegante sa merkado na iyon. Miss Young, huwag kang mag-alala. Ang 3 produktong ito ay talagang mga high-end na produkto. Siyempre, walang kwenta kung sasabihin lang. Ipapakita ko sa lahat ngayon din. Kabanata 214. Pumalakpak si George, sinenyasan ng mga espesyalista mula sa R&D Department na dalhin ang mga trolley. Pagkatapos nito, iniabot niya ang mga produkto sa kanila upang masuri. Ipinaliwanag ng lahat sa kanila ang nauugnay na data at mga kinakailangan na kailangang ituring na mga high-end na produkto bago nila ilagay ang mga kosmetiko sa mga makina. Habang gumagana ang mga makina, ginamit ni George ang kanyang laptop para kumonekta sa screen at ipinakita ang mga resulta sa malaking screen sa meeting room. Sa tabi mismo nito, ipinakita niya ang data para sa mga high-end na produkto para makapaghambing ang lahat. "Miss Young, tingnan mo. Lahat ng 3 produktong ito ay kwalipikadong maging high-end na produkto batay sa mga regulasyon ng bansa. Mayroon ding 3 sa mga data point na higit na lumampas sa mga kinakailangan." Pagmamalaki ni George. 12 pangunahing salik ang sinusuri, at 3 sa mga ito ay higit na lumampas sa mga kinakailangan. Nangangahulugan ito na ang mga epekto ay napakago.
Maaaring gamitin ng kumpanya ang tatlong salik na iyon para bumagyo sa merkado. Ang galing! Mr. Proctor, napakahusay mo sa pagkakataong ito. Ang aking paniniwala sa iyong departamento ay hindi na ilagay sa ibang lugar. Tuwang-tuwa si Iris. Kahit na palagi niyang pinananatili ang isang malamig na panlabas sa mundo ng negosyo, hindi niya maiwasang ipakita ang ilang emosyon sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa hinaharap na pag-unlad ng kanilang kumpanya. Hanggat ang kumpanya ay maaaring pumasok sa high-end na merkado, ang mga bagay ay maaari lamang tumaas. Mr. Proctor, maganda ang ginawa mo. Sa sandaling makapasok ang aming kumpanya sa high-end market, ang iyong departamento ang magiging pinakamalaking contributor. Tama, ito ang palaging layunin ng kumpanya. Makalipas ang maraming taon, nakalusot na tayo. Ang mga executive ay lahat ay hindi kapani-paniwalang masaya pati na rin pinuri at binati nila si George. Sobra ang papuri, lahat. Ang aking departamento ay sinusubukan lamang na mag-ambag sa kumpanya. Ginagawa lang namin ang dapat naming gawin. It's not worth mentioning. Mahinhin na sabi ni George. Hindi kapani-paniwalang malawak ang ngiti sa kanyang mukha. Ang pag-unlad ng R&D ay tahimik sa mahabang panahon. Ngayong sa wakas ay gumawa na sila ng splash. Naramdaman niyang sa wakas ay nailabas na niya ang lahat. Sa sandaling iyon, si George ang bida sa palabas. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Mr. Wolf, nakita mo ba iyon? Natupad ko na ang pangakong ginawa ko noong nakaraang pagpupulong 1. Naaalala ko na nangako ka na bubuo ka ng 10 iba't ibang produkto. Bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong mga resulta? Tumingin si George kay Richard ng mapanukso, na para bang tumingin ito sa isang payaso. Gusto niyang makita kung paano makakabuo si Richard ng 10 iba't ibang produkto sa loob lamang ng isang maikling linggo. Sa sandaling sinabi iyon ni George, lahat ay napalingon kay Richard. May disdain sa kanilang mga mukha, at ang ilan sa kanila ay nanunuya, gustong. Nangako nga ako, pero hindi ko akalain na nakuha ko lang ang 10. Kalmadong nakangiti si Richard habang tumatayo. Hindi ba nakakuha ng 10? Ano? Sinusubukan mo bang magdahilan? Tumawa si George. Mr. Proctor, sumama na ba ang tenga mo sa edad? Sabi ko hindi ko lang nagawang 10, bakit sa tingin mo? Hindi ako nakagawa ng 10. Natuwa si Richard sa mga palagay ni George. Masasabi ko sa iyo na nagawa kong bumuo ng 16 na mga pampaganda sa pagkakataong ito. Kabanata 215. Inilagay ni Richard ang lahat ng produkto mula sa itim na bag sa mesa ng pagpupulong. Eksaktong 16 na bote. 16. Siya ba talaga? Natigilan ang lahat habang nagpalitan sila ng mga tingin ng kawalan ng katiyakan. Walang nang ahas na maniwala sa sinabi ni Richard. Makikita mo kung ito ay totoo o hindi pagkatapos ng pagsubok. Kalmado ang mukha ni Richard habang iniaabot niya ang lahat ng 16 na produkto sa mga espesyalista. Ang mga lalaki mula sa R&D department ay hindi kapani-paniwalang nagdududa habang inilagay nila ang lahat ng produkto sa mga makina na sumasailalim sa kanilang pagsubok. Hindi nagtagal, lumabas na ang resulta. Ang mga empleyado ay kinusat ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita nila ang mga numerong nakadisplay sa screen. Reed, kumusta ang mga resulta? High-end ba ang mga ito? Hindi maiwasang magtanong ni George. Napatingin din ang ibang executive sa mga empleyado na may pag-aalala. Kahit na hindi sila naniniwala na magagawa ni Richard ang anumang mga pampaganda, ang kanilang kumpiyansa ay nagsimulang umindo sa hindi pangkaraniwang mga reaksyon. Mr. Proctor, parang may problema sa data. Napalunok ang lalaki habang nahihirapang mag-ulat. May problema sa data. Ano? Hindi ba nakamit ni isa ang marka? Tulad ng inaasahan ko. Nagsimulang tumawa si George nang gumaan ang pakiramdam niya. Akala ko nagawa niyang gumawa ng mga bagong produkto. Natakot ako. Kaya nagbibigay lang siya ng mga walang laman na pangako. Wala sa kanila ang pumasa sa marka.
Mr. Wolf, maaari ka bang random na nagdagdag ng ilang mga halamang gamot at sinabi na ikaw ay gumagawa ng mga bagong produkto? Haha, joke lang. Nagsimulang tumawa ng malakas ang lahat. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang maiyak sa kakatawa. Richard, may problema ba sa mga produkto mo? Napatingin si Ariel kay Richard na may pagdududa. Kasama niya si Richard nitong mga nakaraang araw, kaya alam niyang nakagawa si Richard ng mga bagong pampaganda. Gayunpaman, hindi niya alam kung mayroon sa kanila ang nakakatugon sa mga pamantayan. Walang dapat na problema. Ang puso ni Richard ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nakatuon siya sa pagsisikap na bumuo ng mga bagong produkto sa nakalipas na ilang araw at hindi tumingin sa mga nilalaman at data ng detalyado. Nang malaman na ang data ay hindi umabot sa mga benchmark, nagsimulang mag-deflate ang kanyang kumpiyansa. Mr. Proctor, hindi yun. Hindi ko naman sinasadya eh. Nagmamadaling nagpaliwanag si Reed nang mapansin niyang may mali. Ayos lang, hindi na kailangan pang sabihin. Ilagay lang ang lahat ng data sa screen. Hayaan ang lahat na makita kung anong uri ng mga bastos na pampaganda. Iyon. Si Reed ay nasa awkward na posisyon habang pinipilit nilang ipakita ang data sa screen. Miss Young, tingnan mo naman. Ito ang mga basurang pampaganda na ginawa ni Mr. Wolf. Tingnan mo na lang ang resulta ng test doon. Kung ikukumpara sa mga benchmark para sa mga high-end na produkto, ang mga W. Ano ang mali sa mga numerong ito? Nang tingnang mabuti ni George, laking gulat niya na halos bumagsak ang mga mata sa lupa. Nakita niya na ang mga resulta ng pagsubok ay lahat ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa mga kinakailangang benchmark. Ang ilan sa kanila ay kahit na walang paraan na ang mga numero ay hindi sapat. Labis na nilalampasan nila ang mga kinakailangan. Paano ito posible? Si 216. Maglaredamid. Natigilan si George. Napatulala si Iris. Pati si Ashwin at lahat ng executive ng kumpanya ay nataranta. Hinding-hindi nila pinangarap na hindi lang tutuperin ni Richard ang pangako kundi mag-develop pa ng mga cosmetics na napakaganda. Ang mga epekto ng mga pampaganda na iyon ay mas mahusay kaysa sa ilang mga internasyonal na tatak. Mabuti. Nakakamangha. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Iris at hinampas ang mesa, na ikinagulat ng ibang mga executive na tumayo din. Tumayo ang lahat. Richard, kamangha-mangha ka. Isa lang itong ganap na himala. Masyadong emosyonal si Iris, at agad niyang niyakap si Richard. Harap ng lahat. Ang kanyang ngiti ay parang isang daang namumulaklak na bulaklak, napakaganda. Kahit hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Richard, may alam pa rin siyang lubos. Kung ang kumpanya ay magkakaroon ng mga kahangahangang produkto sa hinaharap, ito ay gagawin silang isang nangungunang internasyonal na tatak, pabayaan lamang na gawin ito sa high-end na marker. Obvious naman kung bakit naging emotional siya. Iris, ikaw pala. Maging si Richard ay napatulala. Ito ang unang pagkakataon na kusang niyakap si Iris, at ito ay sa harap ng napakaraming tao mula sa kumpanya. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Pakiramdam ko lahat ng hirap na ginawa niya nitong mga nakaraang araw ay sobrang sulit. Sa wakas ay napagtanto ni Iris na may nangyari, at dali-dali niyang binitawan si Richard. Namula siya habang sinasabi, masyado lang akong natuwa, at nawala ang katahimikan ko. It's fine, I don't mind. May masiglang ngiti sa labi si Richard. Medyo nag-aatubili siya, gusto siyang yakapin ni Iris ng mas matagal. Gayunpaman, alam niyang imposible iyon. Nang tingnan ang eksenang iyon, sumeryoso ang ekspresyon ni Ashwin. Imposible. This can't be real. Isa lang siyang basura mula sa ikatlong baitang unibersidad at hindi man lang dalubhasa sa larangang ito. Paano? Siya basta-basta makakagawa ng mga kahangahangang resulta. Dapat may problema. Galit na umiling si Ashwin, hindi matanggap ang malupit na katotohanan. Tama, ang data ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. May nangyari bang mali sa mga makina? Tila nagising si George.
Mula sa isang panaginip nang ipahayag niya ang kanyang mga hinala. Nang marinig ang sinabi ni na Michael at Ashwin, ang mga executive ay nagsimulang kumalma ang lahat. Marami sa kanila ang nagsimulang magtaka kung nagkamali ang pagsubok. Mr. Proctor, wala kang kahihiyan. Maayos naman ang mga makina noon, bakit bigla na lang silang magkakaproblema ng walang dahilan? Paano mo kami nabigyan ng ganoong bulok na palusot? Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Ariel. Iyon. Natagpuan ni George ang kanyang sarili na nawalan ng salita. That's not necessarily true. Baka may biglang nagkamali sa mga makina. It's not impossible. At the end of the day, I feel like we should recalibrate them and test again to make sure things are fine. Matigas na sabi ni Ashwin. Totoo yan, medyo nakakaloka ang data. We should do another test to be sure. Medyo sumang-ayon ang ilang executive. Ashwin, sapat na ba ang gulo mo? Nasa harap mo na ang katotohanan, bakit mo pinipilit ang mga bagay-bagay? Malungkot na sabi ni Iris. Ibinuko ni Ashwin ang kanyang bibig ngunit hindi sinaway si Iris. Bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aatubili. Miss Young, ayos lang. Dahil hindi naniniwala ang lahat, maaari na lang tayong gumawa ng isa pang pagsubok, walang pakialam na sabi ni Richard. Then, fine, tumanggo si Iris pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Kabanata 217. Hindi naman ito isang malaking bagay, at ang muling pagsusuri ay hindi mauubos ng ganoon karaming oras. Pagkatapos nito, muling nakalibrate ng mga espesyalista mula sa R&D department ang mga makina. Matapos matiyak na walang mga isyo, inilagay nilang muli ang mga produkto sa makina, na nagsasagawa ng mas detalyadong pagsubok. Ang mga resulta ay lumabas ng napakabilis. Sa pagtingin sa screen, pareho ang mga resulta. Ashwin, George, at lahat ng mga nagdududa na executive ay biglang ganap na kui. Biglang walang ni isang ingay sa buong lugar. Tumingin si Richard sa paligid at kalmadong itinuon ang tingin kina Ashwin at George. Siya ang unang nag-alis ng tahimik na kapaligiran. Mr. Mercer, Mr. Proctor, may sasabihin pa ba kayong dalawa? Ako. Parehong namumula sina Ashwin at George. Bakas sa mga mukha nila ang hindi kapani-paniwalang pagkatalo. Hindi mo ari ng dalawa kung paano ito nagawa ni Richard. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Dahil walang masabi kayong dalawa, kaya nanalo ako sa taya na ito. Malamig na sabi ni Richard. Richard, huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Kahit na matagumpay kang nakabuo ng mga bagong produkto, noong nakaraang pagkakataon, sinabi mo na dagdagan mo pa ang kahusayan ng pagpino namin ng aming mga hilaw na materyales maliban doon. Kung hindi mo mapataas ang kahusayan namin, hindi ka mananalo sa taya. Nagkatikip si Ashwin ng kanyang mga ngipin habang nagsasalita, na umaasa sa kahusayan ng mga hilaw na materyales. Tama si Mr. Mercer. Kung hindi mo mapataas ang kahusayan sa pagpoproseso namin ng mga hilaw na materyales, hindi ka nanalo sa taya. Binubuo ni George ang kanyang sarili bilang isang bagong pag-asa na nag-alab sa kanyang puso. Alam niya na napakahirap pataasin ang kahusayan ng mga hilaw na materyales. Ito ay hindi mas mahirap kaysa sa paggawa ng mga bagong produkto. It was just a mere week. Himala na nakabuo si Richard ng napakaraming bagong cosmetics. Hindi niya akalain na may nagawa pang milagro si Richard. Haha! Biglang tumawa si Richard na ikinatuwa nina Ashwin at George. Nagsasabi kami ng totoo. Bakit ka tumatawa? Labis na umasim ang ekspresyon ni Ashwin. Natatawa ako sa kamangmangan mo. Hindi ko itatago. Nadagdagan ko na ang kahusayan ng pagproseso ng mga hilaw na materyales bago pa man ako nagsimula. Naghahanap ng bagong produkto. Quarters. Natatawang sabi ni Richard. Ano? Paano ito posible? Parehong nagulat sina Ashwin at George. Maging si Iris ay may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Kabanata 217. 217.
Hindi nila akalain na magagawa ni Richard na pataasin ang kahusayan ng kanilang mga hilaw na materyales sa ibabaw ng Devil. Opong 16 na iba't ibang produkto. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Ariel, totoo ba ito? Mukhang nagdududa si Iris. Ayaw niyang pagdudahan si Richard, ngunit hindi kapani-paniwala ang sitwasyon. Oo, tama iyan. Sa kasalukuyan, ang kahusayan ng pagpino ng mga materyales ay tumaas na mula sa humigit kumulang 60% hanggang sa mahigit 80%. Nakita ko ang lahat sa aking sarili. Tumango si Ariel habang nakatingin kay Richard na may komplikadong ekspresyon. Naisip niya na ang dalawang bagay ay magiging napakahirap, ngunit ginawa ito ni Richard. Kahit papaano nagawa ni Richard. Laking gulat niya kay Ariel. Mabuti, ito ay kamanghamanghang. Napakaraming magagandang bagay ang nangyari ngayon, Juan. Richard, hindi mo ako binaygo. May ngiti sa labi si Iris. Ang saya sa kanyang puso ay hindi mailarawan. Kabanata 218. Ang problema sa mga hilaw na materyales ay palaging isang bagay na nakakaakit sa kanya. Gayunpaman, si Richard ay hindi lamang bumuo ng mga bagong high-end na produkto, ngunit naalis pa niya ang problemang iyon para sa kanya. Talagang isang banal na pagpapala ito sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na think time niyang tinanggap ang mga kakayahan ni Richard. Iyon. Tao ba siya? Lahat ng mga executive sa kumpanya ay malapad ang kanilang mga panga, halos umabot sa lupa. Lahat sila ay tumingin kay Richard na parang halimaw. Mas malala pa ang kalagayan nina Ashwin at George. Tuluyan na silang napatulala sa gulat. Paano nangyari ito? Pulang-pula ang mukha ni Ashwin. Walang tigil ang kabog ng dibdib niya, parang lalabas na ng dugo. Siya ay palaging isang mapagmataas at narcissistic na tao. Hindi niya itinuring ang sinuman na karapat-dapat sa kanyang pansin. Ulila pa nga si Richard. Pagkatapos noon, kumpleto pa siyang basura na walang pupuntahan. Panay ang tingin ni Ashwin kay Richard. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang taong nakita niya bilang isang hamak na langgam ay biglang nagpakita ng walang katulad na husay at talento. Ito ay hindi kapani-paniwala. Mr. Mercer, Mr. Proctor, panahon na. Kayong dalawa na matalo sa pastahan. Dapat ay handa kang tanggapin ang pagkatalo kung handa kang kunin ang taya sa unang lugar. Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung ano ang susunod mong gagawin? Mahinahong sabi ni Richard. Ikaw. Galit na galit si Ashwin. Ayaw niyang tanggapin ang pagkawala niya, ngunit wala siyang magagawa. Mr. Wolf, inaamin ko ang pagkatalo. Laging may mas mataas na bundok sa dulo. Nakakagulat ang iyong mga kasanayan sa pananaliksik at pagpapaunlad. I.W. As ignorante. Gayun din, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa pagdududa sa iyong mga kakayahan bago ito. Sana hindi mo nalang isa-puso. Bumantong hininga si George bago yumuko kay Richard na puno ng sinseridad. Kung tutuusin, wala naman siyang matinding sama ng loob kay Richard. Nang makita niya ang mga kakayahan ni Richard, lubos siyang humanga. Mr. Proctor, masyado kang mabait. I was just a bit lucky. Nakangiting sabi ni Richard. Ang kabilang partido ay ang pagiging mang-aawit, at siya ay hindi isang maliit na tao. Kaya naman, nakangiti niyang tinanggap ang paghingi ng tawad ni George. Mr. Mercer, ikaw na ngayon. Napalingon si Richard kay Ashwin. Nakakuyom ang mga kamao ni Ashwin. Galit na galit siya kay Richard ng mga sandaling iyon. Sa kanyang napakalaking pagmamataas at dignidad, walang paraan siya ay handang humingi ng tawad kay Richard. Gayunpaman, ang isang pagkawala ay isang pagkawala. Wala na siyang ibang paraan para kumilos sa harap ng mga executive ng kumpanya. Kung hindi, lalo niyang ipapahiya ang sarili niya. Mr. Wolf, nagkamali ako sa pagdududa sa iyong kakayahan. Humihingi ako ng tawad, at sana ay mapatawad mo ako. Bahagyang ibinaba ni Ashwin ang kanyang ulo habang Mr. Mercer, napaka-insincere ng iyong paghingi ng tawad. Malungkot na sabi ni Richard. Kung ganoon, anong gusto mo? Maasim ang ekspresyon ng mukha ni Richard.
Kung nakayuko ka, dapat gawin mo ito ng maayos. Hindi bababasa, yumuko ang iyong likod at ibaba ang iyong ulo. Ano? Vice Pres ka? Richard, binabalaan kita. Huwag lumampas sa linya. Umirap si Ashwin. Anong linya? Ito ay isang biro. Kung handa kang tumaya, pagkatapos ay tanggapin ang iyong pagkatalo. Kung hindi mo kaya, dapat hindi mo na ako tinaya. You. Fine. Nagalit si Ashwin, ngunit yumuko pa rin siya at ibinaba ang kanyang ulo sa dulo, nagbigay ng isang malalim na yumuko. Kabanata 219. Iyon ay mas katulad nito. Kailangan ko yata tanggapin ang paghingi mo ng tawad. Hindi ko na ito isapuso sa pagkakataong ito. Sana ay malaman mo ang iyong lugar sa hinaharap. Payak na sabi ni Richard, hindi na pinansin si Ashwin pagkatapos noon. Miss Young, kung wala nang iba, babalik na ako sa trabaho, madilim ang mukha ni Ashwin. Siya ay lubos na napahiya. At wala na siyang dignidad na manatili doon. Tumalikod na siya para umalis. Mr. Mercer, please wait, pinatigil ni Iris si Ashwin. Miss Young, may kailangan ka pa ba? Tanong ni Ashwin. Nakagawa na ng mga bagong produkto si Mr. Wolf. Ang susunod na hakbang ay para sa kumpanya na. Gumawa ng mga ito ng maramihan. Pagdating doon, iiwan ko muna siya. Sa ngayon. After that, ikaw na ang pumalit sa kanya. Iris addressed. Hindi lamang nakagawa si Richard ng mga bagong high-end na produkto kundi pinataas pa ang kahusayan ng pagproseso ng mga hilaw na materyales. Pareho sa mga bagay na iyon, ay hindi kapani-paniwalang nauugnay sa produksyon. Ang pag-iwan sa kanila sa Richard para sa sandaling ito ay magpapataas ng produktibidad sa hinaharap. Ano? Paano mo nagagawa iyan? Nagulat si Ashwin. Palagi siyang namamahala sa mga hilaw na materyales at produksyon. Ibinigay ni Iris ang kanyang mga tungkulin kay Richard, na kumukuha ng kalahati ng kanyang kapangyarihan. Kailangan sa trabaho, bakit hindi ko magawa? Malungkot na sabi ni Iris. Pero, wala siyang experience sa production. Pag bigla mo siyang bibigyan ng task, baka hindi niya magawa nang maayos. Hindi sumusuko na sabi ni Ashwin. Alam ko. Tutulungan ko si Ariel. Naayos na ang usaping ito. Mariing sabi ni Iris. That. Fine then, nakadikit ang ngipin ni Ashwin habang sinasabi. Hindi mahalaga kung gaano siya kalungkot tungkol dito, kailangan niyang tanggapin ang bagay na iyon. Sige, maghiwa-hiwalay na tayo. Anunsyo ni Iris. Pagkatapos noon, nagsimula nang umalis ang lahat. Si Iris, Ariel, at Richard lang ang naiwan sa meeting room. Richard, napakahusay mo sa pagkakataong ito. Sinabi ko noon na gagantimpalaan kita ng maayos hanggat nagtagumpay ka. Paano ito, ibibigay ko? Sa iyo ang 10% ng dividend rights ng kumpanya. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Iris. 10%. Iris, masyado mo siyang binibigay. Nagulat si Ariel. Ang Elegante Group ay ibinigay kay Iris upang pamahalaan ng kanyang lolo. Isang regalo sa kasal ang inihanda ni Elder Young. Dahil ang kumpanya ay hindi nagbukas ng mga bahagi nito, at si Iris ay napakahusay din, ang lahat ng mga bahagi ng kumpanya ay ibinigay kay Iris. Gayunpaman, upang hikayatin ang lahat na magtrabaho ng mas mahirap, nagbigay siya ng mga dibidendo sa mga executive ng kumpanya. Ang mga executive ay hindi kailanman nakakuha ng anumang pagbabahagi, ngunit nakuha nila ang mga dibidendo. Sa sandaling iyon, mas mataas ang shares ni Ashwin, na sumasakop sa 8%. Ang pangalawa ay si Ariel, na may 6%. Ang iba naman ay G. Binigyan ni Ariel si Richard ng as high as 10% at that moment, even more than what Ashwin had. Kitang-kita kung gaano gulat si Ariel. Hindi naman masyado. Sa mga kontribusyon ni Richard sa kumpanya sa huling 2 beses, ang 10% lamang ay wala. Nag-aalala pa nga ako na. Hindi lang na-secure ni Richard ang pakikipagtulungan ng Wheat Group sa kumpanya, kundi nakabuo pa ng mga bagong produkto at nadagdagan ang EVE. Kabanata 220.
Napakalaking kontribusyon na tila hindi sapat ang mga dibidendo. Humingi man ng share si Richard, susubukan sana niyang bigyan ng kasiyahan si Richard. Hindi siya tanga. Paanong hindi siya matutuwa? Ariel rolled her eyes and said. Batay sa mga kasalukuyang account ng kumpanya, ang kanilang kabuuang kita bawat taon ay umabot sa halos 40 hanggang 60 milyon sa isang taon. Kung nakuha ni Richard ang 10% ng mga dibidendo, makakakuha siya ng 4 hanggang 6 na milyong dolyar sa isang taon. Ito ay hindi maliit na bilang. Kahit na nagpasya si Richard na magretiro kaagad, masusustento niya ang kanyang sarili sa perang iyon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kamanghamanghang regalo. Hindi akalain ni Ariel na tatanggihan ito ni Richard. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos magsalita, tuluyan na siyang itinapon ni Richard. Iris, I don't want any dividends, I just want. Napatingin si Richard kay Ariel at napatigil siya sa paglalakad. May mga bagay na hindi niya masabi sa paligid ni Ariel. Richard, nababaliw ka na ba? Sa sobrang gulat ni Ariel, nalaglag ang mga panga niya. Matapos ang piging sa pagdiriwang, nalaman niyang ulila si Richard na walang pangalan. Sa sitwasyon ni Richard, hindi ka panipaniwala na tinanggihan niya ang mga dibidendo na magbibigay sa kanya ng milyon-milyon bawat taon. Iniisip niya kung may sira ba sa ulo ni Richard. Ano bang iniisip mo? Namula si Iris. Hindi alam ni Ariel ang iniisip ni Richard, pero alam na alam niya ang gusto ni Richard. Ang 10% dibidendo ay isang gantimpala para sa iyo. Yung iba, mamaya na lang natin pag-usapan. Hindi tinanggihan ni Iris si Richard pero hindi rin siya pumayag. Then, fine, napilitan itong tanggapin ni Richard, ngunit tahimik niyang iniisip kung kailan siya muling makakasama ni Iris. Ang ganitong uri ng gantimpala ay nadama na mas mahusay kaysa sa ilang mga dibidendo. Sa opisina ng Vice-Presidente, bumalik si Ashwin sa kanyang opisina na madilim ang mukha. Sumunod naman si Michael sa likod niya. Kasuklam-suklam si Richard. Galit na galit ako. Minaliit ko siya. Mas mahirap siyang pakitunguhan kaysa sa inaakala ko. Ashwin was incredibly furious. Mr. Mercer, please calm down. Pansamantala lang ang pagkawala, hindi mo kailangang magalit. You might end up harming your health. Paano ako kakalma? Hindi lang ako lubos na napahiya ngayon ni Richard, ninakaw pa niya ang kapangyarihan ko sa produksyon. Iyon ay kalahati o. Siguro hindi naman masama. Sinabi na lang ni Miss Young na pansamantalang siya na ang bahala dito. Once he manages to start mass-producing his products, Miss Young will probably give that power back to you. Sabi ni Michael. Imposible. Walang paraan ng isang aso ay mabibitawan ang kanyang pagkain. Kapag nakuha na ni Richard ang kapangyarihang iyon, paano ko ito maibabalik ng ganoon kadali? Ashwin S. That. Walang imik si Michael. Alam niyang. Walang basehan ng mga alalahanin ni Ashwin. Hindi tulala si Richard E. Walang paraan na maibabalik ni Richard ang kapangyarihan ng ganoon kadali. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at maghintay. Kailangan na nating magsimulang gumawa ng mga plano para palayasin si Richard sa kumpanya.